Pag-usapan naman natin yung bartending dito sa Japan. So, unang-una, hindi pa ako masyadong expert dito. Hindi ko masabi na marami akong knowledge dito kasi 1 year pa lang ako nag-bartender. Pero isi-share ko yung anong mga nalalaman ko. So, unang-una dito sa Japan, yung bartending culture or yung trabaho dito bilang bartender, magkaiba compared sa Pilipinas. Ang alam ko sa Pilipinas, kailangan marunong kang mag-mix talaga, na professional ka, mag-flair ka. Kasi di ba alam mo yung mga bartender na magaling maglaro ng mga bote. So, yun kasi meron silang tip. Dito sa Japan, walang tipping culture. Yung pinaka-tip dito is magbigay ka ng drinks sa bartender. So, in-offeran ka nilang drinks, silang bumabayad dyan, dadagdag sa bill nila. So, yun na yung pinaka-tip mo dito. Actually, ako nung una, hindi ko naman alam yun. Pero may punto sa buhay ko na sobrang curious na ako kasi lagi kong nadadaanan at parang ang saya-saya. Alam mo yung feeling na ano kaya meron dito? Ang gusto mo na siyang pasukan. Pero ako nun, dahil ako, mag-isa lang ako, takot talaga akong pumasok sa mga ganyan nun eh. Hindi ako sanay na mag-bar mag-isa kasi nakasanayan ko lagi may kasama. But anyway, dahil gusto ko na talagang mag-deep dive sa Japanese culture talaga. Talaga gusto kong ma-immerse yung sarili ko sa Japan. Kahit na sobrang tagal ko na dito. Ayun nga, ganun pala yung pinaka-tip nila dito. So hindi ka bibigyan ng cash, yun lang talaga, papainumin ka. So actually, dun rin ako na-inspire. Nakita ko kasi yung mga bartender, nag-enjoy sila sa trabaho nila. Alam mo yung tipong payaw-siyaw lang, painom-inom lang, tapos nakipagkwentuhan lang. Alam mo yun, parang napakadali ng trabaho, parang walang pressure. So yun, na-inspire ako, nag-apply agad ako. Hindi ako marunong kahit ano. Hindi ko nga alam nun kung anong orderan ko nung una ako pumasok sa bar eh. Tinanong ko na lang kung ano yung i-recommend mo kasi talagang beginner ako. But anyway, yun nga, naging bartender ako. So, doon ko nalaman na magkaiba pala yung pressure pag nasa likod ka na ng counter kasi ikaw yun na yung maglilid ng conversation. Ang hirap, boy. Kasi, alam mo, unang-una, Tagalog ako, English. Third language ko na yung Japanese. So, ang hirap makipag-usap sa Japanese tapos puro native sila. In-expect nila na marunong ka talaga makipagkwentuhan in Japanese. So ako, hindi ko naman sinasabi na, oh, hindi ako marunong ganyan. Pero, alam mo yun, tinatry ko yung best ko para makipag-usap. So, yung pinaka-challenge ko dyan is pag sobrang hirap na ng mga kwentuhan. Sapat naman yung Japanese level ko para makapagdala ng mga meaningful conversation. So, ayun, nagtitribe naman ako dito. At nakakainom rin ako palagi kasi pinapainom ako. Tulad ngayon, medyo nakainom na rin ako kasi yung kaninang customer na kayo ng painom rin sa akin. But anyway, inulit ko, dito sa Japan, hindi uso yung maging flashy ka as bartender. Ang importante lang dito, yung marunong ka makipag-usap. At parang hirap minsan hindi magka-match yung aura nyo. Ang hirap makipag-usap. At usually kasi, yung mga customer dito sa Japan, pupunta sila para makipagkwentuhan eh. Ang main goal mo talaga is mapasaya mo sila. Kadalasan pupunta pa nga sila dito para makipag-usap. Isipin mo yun, boy, kung mag-isa ka lang pupunta, ba't di ka na uminom sa bahay, di ba? Pero nagets mo yung point. At syempre, hindi lang sa bartender, kasama na rin yung mga ibang customer kasi normal lang naman dito na makipagkwentuhan kayo kahit sa mga katabi nyo or kung sino man yung mga customers. But anyway, sobrang dami ng mga bar dito. Merong snack bar, merong shot bar, merong mga darts bar, may karaoke bar. Minsan all in one. Kailangan mo rin alamin kung ano ba yung pinapasukan mo.